Hindi, pakita ko lang muna sa inyo to bago yung kay Las Cañas. Alisin ko muna yung kay Las Cañas. Balik natin yan. O, eto o. Ano ba to? Ayan. Yung pinag-uusapan ngayon, mga bossing, yung update doon sa ICC, initial evidence versus Duterte at ICC. Over 8,500 pages, no? Ng mga dokumento. Almost 16 hours ng audio-video materials. Yan yung papanoorin nila. Yan yung papanoorin at aayusin nila, asikasuhin nila. No? Re-revisahin kung yan ba ay sapat para maging mga ebidensya. Yan mga dokumento. Ang dami ho. No? Matagal na panahon ho yan eh. Biruin nyo, kailan pa ho isinampa yan? 2017 pa lang ho, mga kababayan. O eto, ngayon pa lang umuusad. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ho, kumbaga, hindi naman ho si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahuli diyan ICC ho. Nakipag-ugnayan doon sa Interpol at nakipag-ugnayan ng Interpol sa PNP. Alam mo, Sir Mark, kapag nawala ang mga DDS na yan, giginhawa ang bansa kasi sila ang nakikita naming nagpapasama Correct. Tuloy natin si Las Cañas. Ilan sa tingin niyang napatay sa tukhang sa Davao noon? Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage... Mayor pa lang, 3,000 na, more or less 3,000 yung napatay. Yung napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Naku po, 13,000? Mas killing na yun Napakarami ho nun, mga kababayan Tayo nga ho, simpleng mamamayan. Makarinig lang po, merong isa o dalawang namatay o tumatlo man. Napapasabi na tayo, dami naman nun. Ito, 10,000, 3,000, libo-libo ho. Tapos nagtanong si Inday Sara Duterte, paano nasabi na crimes against humanity, yung 43? Di ba? Paano nasabi na crimes against humanity, yung po 43 lang daw? Kumbaga, ang parating niya 43 lang yan, 43 lang yan kaunti lang yan. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na tukhang kinalaunan. Separate from Metro Manila. May nag-investigar ba dito? Wala. Eto na ho, yung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung kumbaga kinopya nila, tapos inilawak nila sa buong Pilipinas. Ano po? Na ang karamihan ng mga namatay, mga kababayan, maliliit po. Dahil ang sinasabi nga ho nila dyan, mga bossing, na yung isa sa pinakamalaki, yung Michael Yang, nakakalaya hanggang ngayon. Na ginawa pang presidential advisor ng dating Pangulo. Para nga naman daw para hindi daw magalaw, sabi sa mga balita, mga kababayan. Tuloy. Investigar ba yan? Si Vice President Tambalusulo, Sara? No. Ug mga nakapot nga pangandoy. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya... Nako, ngayong may nagsasabi na at sinasama na si Inday Sara Duterte. Baka mapasabay nga kay Bato de la Rosa yan. Subalit matapos akong manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin at ngayon ay kasama ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya ko. Naku, nakakatakot naman ang ating Vice Presidente. Hindi ko kailangan ng death squad kung kaya ko namang gawin niyang mga yan. No, kaya pala kapag merong mga meron pong mga press conference si BP Sara, mga kababayan, napapangiwi na lang tayo. Bakit nasabi ni Inday Sara Duterte? Vice Presidente siya. Nagugulat na lang ho tayo. No? Wala nang
Wala nang preno-preno. Puputulin ko. Gusto kong putulin ang ulo ni President Marcos. Ipapahukay ko yung bangkay ng dating presidente na tatay ninyo. Ipapapatay ko kapag may nangyari sa akin. Ipapapatay ko si Marcos, si Bongbong Marcos, Lisa Marcos at si pangalan to, si Romualdez. Oh, kaya pala ganun lang magsalita ang ating vice presidente doon sa kanyang mga press conference. Tuloy. Bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ng anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating May sinasabi si Elisa de la Cruz, "Hoy, bayaran, tumigil ka na, scammer ka din, magbago ka na." Kapagbintangan pa tayong scammer. Oh, "Hoy, bayaran, tumigil ka na, scammer ka din. No, magbago ka na." Oh, hanapin ko nga yung pangalan nitong Elisa de la Cruz. Ano? Nagbibintang scammer, ano kaya in-scam ko? Tapos pag nakita ko, nalaman ko kung sino to, kasuhan ko din kaya. Hindi na. Sayang lang oras dyan sa mga sulid-sulid na yan. Ano? Hanggang dyan lang naman matatapang yung mga yan, mga kababayan. Pag walang muka, matapang. Pag nasa comment section, matapang. Pero kapag kayo makakaharap mo na, mga nakayuko na lang ho yan. Mga pipitsugi na lang po yan, mga kababayan. Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Luloko mo mga Pilipino. Ano ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Spearport Bin Laud yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng Biruin mo, sasabihan ka, siya yung mismong drug lord. Oh. Kaya kung magsalita si Sara Duterte, si Sara tungkol sa pagpatay, parang bumili lang ng candy. Correct ho, master of none. Yun yung na-realize ko eh. Di ba doon sa kanyang mga sinabi, pag andyan na ang Interpol, tameme ang mga yan. Malamang ho, iyakan na naman yung mga yan. Oh, tuloy. ating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte.